O yung survey is ngayong ano na to, itong period na to from March 1 to March 10. Ang tanong natin, masaya ka ba sa gobyerno sa mga nangyayari sa bayan natin? O hindi. Yun lang naman ang ano doon eh, 'di ba? Yes, no, maybe, I don't know. Ganun yung mga sagot diyan eh. O kaya isa pang tanong, masaya ka ba sa tinatakbo ng ekonomiya natin? Siyempre, tatanungin mo sarili mo. Yung sarili mong ekonomiya yung pagbabasihan mo. Wala eh. Hirap ang buhay talaga eh. Kahit yung mga kapitbahay ko eh. Hirap ang buhay. Sasagot ako accordingly. Hindi naman yun. Masakit ba paa mo ngayon? Hindi. Masakit ba ulo mo ngayon? Hindi. Gutom ka ba ngayon? Oo. So ngayong araw lang to, yung survey na yan, gano'n. Nantoko naman to si Claire, oh. Ginagawa mo naman tanga yung tao eh. Yung sinasabi mo, programa ng DSWD yan. Yung i-monitor, yung kanilang mga binibigyan ng serbisyo. Nag-i-improve ba? Effective ba yung serbisyo? Sustainable ba? O hindi yung survey. Study yan. Putangin ng to, Bopols. It's a study. Kasi kapag umepekto yan dito sa ano na to, gagawin na natin yan sa buong Pilipinas. Ganun ang trabaho ng DSWD. Anak ng tinapay naman to. Meron bang survey na tatanungin ka kung gutom ka ngayong araw? Gutom ka ba ngayon? Oo. Okay, 1. Gutom ka ba ngayon? Okay, 2. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutom. Gago. Tanga talagang putangin na. Kung parehas na tao tatanungin mo, di putangin na binayaran nyo na yung mga tao na yan para sa susunod na sagot nila maganda na mataas na survey nyo. Bopuls. Gago, hindi pa pwedeng pare-pareho. Yun nga ang gusto nating malaman eh. Sino yung sinasurvey? Ang tanda ko na wala pang nagsisurvey sa akin kahit isang beses. Tapos ang gusto mo pare-parehas na tao yung isa-survey? Bobo! Yung gusto mong gawin, studies. Halimbawa, kukuha ka ng group of people. Group of people, 10. Halimbawa, yung 10 na yan. Mababaho kilikili niyan. Itong isa, papahiran mo ng Nivea, yung isa papahiran mo ng Rexona, yung isa papahiran mo ng Old Spice, and so on and so forth. Tapos, babalikan mo sila. Aamuyin mo isa-isa yung kilikili nila sa loob ng 1 linggo. Sino yung nawala yung putok? Ganon. Sino yung nawala yung putok? Anak ng tinapay naman to si Claire Castro. Parang grade 1 naman mag-isip to eh. Tuma nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila? Studies yun, sinasabi mo. Pinag-aaralin nyo. Kaya nga, same people, same... Hindi mo alam yung difference between studies and survey. Ang survey po, random yan. Random dapat yan. Dapat nga, wala talagang pagkakakilanlan yan. At kailangan talaga iba-iba. Pag na-survey na kita, dapat hindi ka na masa-survey ulit. Ibang tao na naman. Kaya nga tinawag na pulso ng taong bayan eh. Walang kwentang survey yan kung same people. Same group of people yung sinasurvey mo. Rigged yan. Nagbago ba? Nag-improve? So, kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo o natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Proud na proud siya dun. Proud na proud siya sa analysis mo. Daki mo abogado tapos ganito mag-isip. Abogado yung difference between a study and a actual survey. Hindi niya mag-get. Oh my goodness. Ano? Tapos magtataka kayo, 25%. Sabi ko nga sa inyo, 25% is too high. 25% is high for yung mga ganitong klase ng mga ng mga nasa gobyerno. Dapat diyan mga 3, ganun.
Kasi nga po dun sa Pulse Asia survey sinasabi na inflation po yung isa sa mga pinakagusto na matugunan agad ng mga Pilipino na issue ngayon. Attorney Claire, ang ginamit niyo po hindi nababahala ang Pangulong Marcos pero hindi binabaliwala. Tama, hindi nyo binabaliwala itong survey. Kasi base po sa mga nabanggit ninyo, makikipagpulong o nakipagpulong na nga po ba kahapon tungkol dito? Sa posibleng baka hindi naaabot ng mga Pilipino na programa ng gobyerno? Actually po, yung pagkikipagpulong ng Pangulo, hindi naman ito dahil sa may ganitong issue. Regular po nakikipagpulong ang Pangulo. Sectoral meeting po. Paano ba matutugunan yung pangangailangan ng taong bayan? Paano ba Talaga? Talaga? Meron kayong ganong meeting? O ngayon, Claire, sige nga. Sabihin mo kung paano matutugunan ni Bongbong yung problema ng taong bayan. Putang ina, wala kang ma-report. Kamo lagi kayo nagmi-meeting, wala ka namang nire-report. Ang mga naririnig lang sa'yo tungkol sa mga Duterte. Puro political yung naririnig nila sa'yo. Wala kayong programa. Wala kayong binabanggit na mga programa. Kung madalas kayong nag-meeting, anong pinag-meetingan nyo? tawak pa yung natutulungan itong walang gutom project ng Pangulo. So, kahapon nga ay walang gutom project. O tanungin kita, walang gutom? Hindi ba walang gutom project pero ang daming gutom. Punta ka sa Maynila, ang daming mga street dweller doon. Ang daming mga taong grasa doon. Ano walang gutom? Putangin na nyo, niloloko nyo kasi tao eh. O katulad yan, yung 1 million na pabahay ni Bongbong. Di ba nabisto ka doon? Di ba ang dami yung programa? 1 million na pabahay taon-taon. 3 taon na dapat may 3 million na tayong pabahay. Puta na sana. Oh, tinanong ka, ilan na ba talaga? Basta, wala pa 1 million. So, ganun kayong klaseng mangako. Mga demonyo kayo mangako. Tangina pag nangako kayo talaga, ipinapangako nyo langit. Tapos ang binibigay nyo, mas masahol pa sa impyerno. Ngayon magtataka kayo, 25%. Ano na ba pinangako ni Bongbong na naibigay niya sa Pilipinas? 20 pesos na kilo ng bigas. Ano na nangyari? Walay, nga. After 3 years, nga. Oh, 1 milyon pabahay. Ano nangyari? Meron na? Taon-taon yun, alyabang nyo pa. Sana pinangako nyo na lang 10 pabahay taon-taon. Oh, baka sakali ma-achieve nyo pa yan. Pero 1 milyon pabahay taon-taon, putangin na yan. Mantakin mo, taon-taon natin pinupondohan yan, yung 1 milyon pabahay. Pero taon-taon hindi nila na-achieve yan. Saan napupunta pera niyan? Pakasinungaling nyo eh. Kaya nabibisto kayo ng tao. Kaya ngayon, mababa ang survey ninyo. So, nagtataka kayo. Ikaw, tanungin mo sarili mo, Claire. Nagawa nyo na yung mga pinangako niya sa taong bayan? bigay ng report itong si Secretary Gatchalian na ngayon ay minomonitor nila at nakikita nila a certain group of persons na survey nila before is nakita nila yung improvement. Kasi kumbaga hindi nga sabi ko hindi one time na programa yan, hindi yan konektado doon sa doon sa survey. Kasi ikaw na rin nagsabi, ilang tao yan yung nabigyan ng programa ng DSWD na yan. Hindi yan yung kabuuan na populasyon. Hindi ko naramdaman yan. Tanga ka ba? Ikaw yung nagsasabi na yung 2,400 na respondents, hindi nagre-represent ng 100 million na Pilipino. Ganon din. Yung programa ng DSWD na sinasabi mo na minomonitor nila, hindi rin saklaw niyan yung buong populasyon ng Pilipinas. O so ano ngayon? Na survey. So, sabi nga natin, yung survey kasi is pwedeng nandiyan, pwedeng guide yan. Pero sabi nga natin, hindi dahil bumaba ang rating ng Pangulo sa Pulse Asia, parang, teka lang, parang ano nangyayari? Hindi ganon. Parang tuloy-tuloy ang trabaho, kahit ano pa ang mangyari, pero tuloy-tuloy pa rin. Bobo talaga, no? May ginagawa ako. Ito, Clara, ito, tuturuan kita. May ginagawa ako. O, sige, ito na lang. Nagluluto ako. Nagluto ako. Tama naman yung luto ko. Adobo, ang ano lang yan, ang ricado lang yan, toyo, suka, tsaka mga gisantes.
Yung sibuyas, bawang, di ba? Kung medyo gusto mo matanggal yung lansa, lagyan mo luya. Minsan nilalagyan mo lang yan ng patatas, kamote minsan lalagyan mo pinya. Di ba magkakaiba eh? Pero parehas lang na adobo yan, parehas lang yung ano. Ngayon, luto ako ng luto ng adobo. Tapos, yung mga kumakain ng adobo ko, putang ina, ayaw nila nung adobo ko. Bakit? May pinya eh. Ayaw nila, di nila trip. Pero tama naman. Pwede naman, hindi naman kasalanan. Hindi naman labag sa batas na lagyan ng pinya yung adobo. Kaya lang ayaw nung mga kumakain ng pinya. Mas gusto nila yung typical na adobo lang. O ngayon sasabihin nila sa'yo, ayaw namin nung may pinya eh. Ang gagawin ko, puta magluluto pa rin ako, lalagyan ko pa maraming pinya. Ganon? Babaguhin mo na. Pag sinabi nilang masyadong maalat, ma-adjust mo. Pag sinabi nilang masyadong maasim, babawasan mo yung suka mo. Bakit? Nagluluto ka kasi para sa kanila. Sila yung importante, kailangan masarapan sila sa luto mo. Hindi pwedeng ayaw na nga nila. Putang ina, hindi na nila makain yung luto mo, tinutuloy-tuloy mo pa rin. Eh anong ginagawa mo? Hindi nang gagago ka na lang. Di ba? Ayun na yung simpleng analogy, simpleng explanation na lang yun. So, ang tao, pag ayaw dun sa ginagawa mo, tas tinutuloy-tuloy mo pa rin yung ginagawa mo, abay, gago ka. Naaayon nga sa batas yung ginagawa mo, o baka sa isip mo naaayon sa batas, pero kung meron pang mas magandang gagawin na naaayon din naman sa batas, bakit hindi yun ang gawin mo? Di ba? Pakinggan mo yung sinasabi ng tao. Tapos, mag-adjust ka doon sa needs ng taong bayan. O, baka sakaling umakyat. Pag nakita mo na umakyat yung survey mo dahil binago mo yung kabobohang ginagawa mo, o ayan, ibig sabihin, you are headed to the right direction. Tangina to mga to, nagpresidente, hindi marurunong. Kung paano mai-improve ang trabaho ng gobyerno. Okay, oo. At sabi nyo rin po kanina, hindi nyo sinasabing fake ang survey, pero posibleng baka yung mga baka lang no na yung mga respondents ay kumbaga nabahagian nitong mga fake news na ito. And speaking of fake news na yan, pagkalat ng fake news na baka posibleng may resulta dito sa survey results, totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa, nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Siyempre, kailangan namin iparating sa tao ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. At the same time, makurtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon na kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Paano mo malalaman na ang isang balita ay peke? Katulad yan, ikaw ang numero unong fake news peddler eh. Si Bongbong Marcos ang numero unong fake news peddler. O, paano ko nasabi? O, hindi ba nga? Sabi nga niya, wala ni isang pumasok na baril sa KOJC. Walang paglabag sa karapatang pangtao sa KOJC. Pero kitang-kita naman, ang daming baril. Karapatang pantao, ang dami nilang sinasaktan doon. Nakaposas na, tinatadyakan pa, nagukay pa sa eskwelahan. Sinarado yung simbahan. Putangin na yan, winarak yung simbahan. Tapos wala silang masamang ginawa doon. O, so sino ngayon ang fake news peddler? Mahirap patayin ng fake news kapag kayo mismo yung fake news. Besides, sabi ko nga sa inyo walang taong makakapagsabi that this news is fake. Or itong sinasabi ng isang tao na ito ay peke. Ang makakapagpatunay lang na peke yan, halimbawa, yung sinasabi na si Bongbong ay addict. Paano mo mapapatunayan na fake news yung sinasabing addict si Bongbong? Yun ang tanong ko sa'yo. Is yung addict si Bongbong fake news or not? And anong proof mo na fake news yung addict siya? Meron ka bang pinakitang drug test negative result? O lip service lang? Or laway-laway lang? Na hindi nagda-drugs yan. Matinong tao yan. Pwede bang ganun lang? In order for you to prove that a news is fake,
First, you have to deny it. Second, you have to prove that it's fake. If you cannot prove that it's fake, and you are not even denying it, so is the news fake? Mapapansin naman kahit naman ang isang, I forgot the name, Sayabra, yung Israel-based na disinformation na firm. Katulad niyan, mayroon siyang sinight na isang Israel-based na disinformation firm daw. Ang taki mo, disinformation firm, naniwala ka? Isa siyang firm of disinformation, naniwala ka? Okay, let's say for example, itong Israeli firm na to, sinabi na ang daming mga disinformation dito sa Pilipinas, mga information na hindi accurate sa Pilipinas. Sabi ng isang Israeli firm. Now, bilang isang Pilipino, you will believe that? Naniwala ka kagad sa report nun? Samantalang ito, survey mismo ito na ang sumasagot mga Pilipino, putangin na nyo, hindi kayo naniniwala? Bopuls ka talaga. Kaya na kung di ka ba naman utak ka, dilis. Maniniwala ka sa isang abroad sa abroad. Parang nakaraan, yung Dimsum Daily. Mas naniwala ka sa Dimsum Daily kaysa sa mga sagot ng mga tao mo. Itong survey na to ang tinanong mga Pilipino. Yung firm na yun sa ibang bansa, ano alam nung sa bayang Pilipinas, ang layo-layo nila dito. So pag may sinabi sila sa ibang bansa, paniniwalaan mo. Pag yung tao dito, hindi mo paniniwalaan. Kaya na clear ha, labo mo ha. Nakita talaga na sa Pilipinas, sobra, above average talaga ang porsyento ng disinformation. And Tapos hindi ka nagalit. Sinisiraan ka ng isang Israeli firm. Sinasabi na fake news ang Pilipinas. Tapos di ka nagalit. Dapat di ba? Hindi totoo yan. Mali yan yung sinasabi ng mga ibang lahi na yan. Akala ko ba mahal nyo ba yung Pilipinas? Bakit naniniwala kayo sa ibang lahi? Sa mga sarili nyong kalahi, hindi kayo naniniwala? So sa isang Israeli firm based na firm na nagsasabing maraming fake news sa Pilipinas, puta bilib kayo kagad. Pero dito sa survey na mga Pilipino sumagot at sinabing 25% na lang ang masaya, hindi kayo naniniwala. Doon naniniwala kayo. Wow. So let's just say for the sake of argument, hindi, paano na lang, sabihin na lang natin for the lack of better term, gusto nyo lang talaga na maganda yung survey nyo. Pag maganda survey nyo, ano kayo? Okay kayo. Pag pangit, hindi okay kayo. Ganon. Maniniwala kayo sa survey pagka mataas ang rating nyo. Pagka hindi mataas ang rating nyo, hindi kayo maniniwala. Plain and simple. Fake news. So yun talaga, nakakabahala at obligasyon ng gobyerno na ito ay matugunan. Maayos ito dapat kasi kapag hindi... Paano? Ipapatawag nyo na naman. Ipapatawag nyo na naman yung mga personalities. Tinatugunan to, maaari yung mga tao na ito yung laging pumapasok sa kanilang sa isipan nila na ang gobyerno ay hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Ang gobyerno hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Bakit may isip ng isang tao na alam mo nung panahon ni Pangulong Duterte, mas madami pa ang nagsasabing mamamatay tao si Pangulong Duterte, ganito, ganyan. Ang daming mga pinabayaan lang ni Pangulo. Kasi nakita niya yung survey niya ang taas, 87%, 89%. So ibig sabihin, I'm doing the right thing. Ang ganda ng survey ko eh. Ang daming bumubulong dyan na pangit, 30,000 ang pinatay, bla bla bla. Pero kung titingnan mo, sino-sino yung mga yan, putangin na, puros makakaliwa. Huwag mo nang pansinin yan. Pero yung taong bayan, magtanong ka, taxi driver, tindera, masaya ba? Oo, okay. Ubus ang adik sa amin, di ba? At 89%, si Pangulong Duterte, tinuloy-tuloy niya yun. Kaya nga hanggang ngayon, mahal ng taong bayan eh. Di ba? Kasi nga, yung mismong pulso ng taong bayan, kung titingnan mo, kung doon ka magbabase, okay. Pero sa ibang bansa, si Pangulong Duterte, ano itsura? Pangit ang reputasyon ni Pangulong Duterte sa abroad, sa Amerika, sa Europe. Bakit? Dahil dyan sa misinformation na sinasabi mo. Kasi nga, ang misinformation nanggagaling talaga sa kalaban ng gobyerno. Noong panahon na yun. Ang panahon ngayon, baliktad. Ang gobyerno parang kalaban ng mga Pilipino. Tapos yung misinformation, according to yun, nanggagaling sa mismong mga tao.
Pag sinabi ng Pilipino na gutom sila, gutom talaga sila, ma'am. Pag sinasabi ng Pilipino na we feel hindi kami safe, yun talaga ang sitwasyon ng Pilipinas. Pag sinabi nila na ang mahal ng bilihin, hirap na kami, yun talaga yun. Hindi fake news yun. Bakit? Galing sa taong bayan yun eh. Pero kapag nanggaling lang sa makakaliwa, sa aktivista, sa makabayan, dun lang nanggaling yun. Peke talaga yun. Propaganda yun. Pero kapag ang nagsabi, normal na tao, hirap na kami, ma'am, hindi po fake news yun, te. Hindi, yun yung talagang nararamdaman nila. At yun ang resulta o refleksyon ng incompetence ng gobyerno nyo. Yun lang yun. Yun ang yun ang tamang kasagutan dyan. Reflection ng incompetence nyo, yung kahirapan ng bayan ngayon. Baguhin nyo yung style, baguhin nyo yung approach, tanggalin ninyo yung mga sarili ninyo, lahat ng pera ng taong bayan, ilagay nyo sa lahat ng mga proyektong makakabuti sa taong bayan. I am sure. Alam nga naman kung masaya ako, sasabihin ko hindi ako masaya. Hindi kakalat ang mga peking ang sinasabi niyong mga masasamang balita. Let's just say masamang balita. Huwag natin sabihin peke kasi hindi natin madidistinguish ano yung peking balita sa tamang balita eh. Masamang balita, let's say may masamang balita tungkol sa gobyerno, mawawala po yan kung babawasan ng gobyerno yung paggawa nila ng masama. Kung puro kabutihan ang gagawin ng gobyerno para sa Pilipino, ang kakalat na balita, yung magagandang ginagawa nyo. Kung maganda lang sana ang ginagawa ninyo, kami, mantakin mo sabi ko nga sa inyo we keep on echoing lahat ng mga gandang ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Binabayaran ba kami? Hindi. Kung magaganda ang ginagawa nyo, we will echo lahat ng magagandang ginagawa nyo sa Pilipinas. Ang problema, wala kami makita, Claire. Miski ka, wala kang makitang maganda. Kaya nga, puro Duterte naman ang bunganga mo eh. O hindi ba, yung mga vlogger ninyo walang maipakitang magandang ginawa ni Pangulong Marcos. Kaya ang ginagawa nila, inaaway lang nila yung mga vlogger na nagpapahayag ng kanilang mga pagkadismaya sa bayang Pilipinas. Mantakin yun, dami-dami nyo na. Bayad pa kayo, tapos 25%. Sabi ko nga sa inyo, taas-taas pa yan eh. Talagang yan ang mangyayari mga survey. Kasi maaaring ma-influensahan sila ng kanilang sagot because yun na nadidinig nila na fake news. At ngayon po, bukod kasi dun sa mga nabanggit nyo, posibleng may factor yung fake news, posibleng yung inflation and other issues pa. Kasi may binanggit pa po yung Pulse Asia survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po? Ito maganda to. Pakinggan yung maigi. Pakinggan, talasan nyo yung tenga nyo Nagkaroon tayo ng Senate inquiry patungkol dito kay sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Walang umaamin kung sino yung mastermind Walang umaamin kung sino yung mastermind. Sabi ni Remulla, Governor Remulla ng Cavite, DILG, hindi na nga dumating kasi nga bistong-bisto na siya na may mastermind sa pagpapadala. Hindi ba? Ayaw nila umamin. Sino mastermind? Tinatanong ni Bato, si Torres, sino nagutos sa'yo? Ikaw, Marbil, sino nagutos sa'yo? Hindi ba paikot-ikot? Hindi nila sinasabi sino nagutos sa kanila. So, ayaw nila mag-name drop kung sino nagutos sa kanila. Aamin dito. Si Franz Castro. Si Claire Castro, aamin dito. Sabi ko nga sa inyo, ito ang pinakamalaking pagkakamali ng gobyerno ni Bongbong, yung i-hire tong taon to. Because this person is not helping, nakakasama pa. Pakinggan nyo. Sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang. Pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun. Kasi ang lumalabas dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide, base sa batas, at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, o ng gobyerno, ng administrasyon,
Anong sabi ni Ate Claire? Again si Marbil hindi umamin, si Tori hindi umamin. Si Boying hindi umamin, si SILG hindi umamin, si Anyo hindi umamin. Isa lang ang umamin, si Claire. Inamin ni Claire. Ang sabi ni Claire, wala daw si kahit daw hindi popular yung decision ni Pangulong Marcos sa pagpapadala kay kay Pangulong Duterte sa ICC. Wala daw siyang pakialam basta naayon sa batas yung ginawa niya. So ngayon, sino mastermind ngayon? Di ba? Ang mastermind si Bongbong. Ayan, sinabi na Ulitin natin Ulitin natin. Popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, kung ang karamihan ng tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, so si Claire na umamin na talagang si Bongbong Marcos ang may desisyon na dalhin si Pangulong Duterte doon. Kasi sinasabi niya dito sa interview niya na kung ayaw ng mga tao yung ginawa ng Pangulo, sabi ko sa inyo Malacanang. Alam niyo kung ba't galit sa inyo tao? Iwas kayo ng iwas, panay ang sinungaling niyo sa Senado, tapos sa interview lang umamin na tong engot na to. Ayan, less talk, less mistake. More media exposure, lalo na kung eengot-engot yung itinalaga ninyo, will definitely expose yung mga kabulastugang ginagawa nyo. And here, clear as day, clear as day, na inamin nito ni Franz Castro, ako ng Franz Castro, kamukha kasi nito ni Claire Castro, na yung pagpapadala talaga kay Pangulong Duterte sa ICC, kagagawan talaga ni Bongbong Marcos. Yun ang sinasabi niya. Ulitin natin para lang para lang sa inyong indulgence. popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, So kung ang karamihan ng tao ay ayaw yung ginawa ng Pangulo, so totoo. Yun naman pala, ito na si Claire lang pala sasagot ng mga katanungan nyo kung sinong mastermind dyan sa pagpapadala kay Pangulo sa ibang bansa. Baka masabi mo, fake news na naman to, Sa bibig mo mismo nang galing to, Claire. Sa bunganga mo mismo nang galing na si Pangulo talaga ang nagpadala kay PRRD sa ibang bansa. o ng gobyerno, ng administrasyon, sa Ganyang binago. Gobyerno, administrasyon. Patay tayo dyan. sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na ma-surrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun ang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon. Yun naman pala Naniniwala ka pala sa survey. Nagkalito-lito na siya dito. Hala, naamin ko na. Naamin niya So ngayon, gina-justify niya yung pag-amin niya na si Bongbong Marcos talaga ang may kinalaman sa pagpapatalsik kay Pangulong Duterte at pagpapadala sa kanya sa ICC. Ngayon, gina-justify niya na may survey naman na nagsasabing masaya naman yung tao. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa survey? Akala ko ba pag may survey, dapat inaaral muna kung sino-sino yung mga niyan. Mga na-survey na yan. Pare-parehas ba na tao yan? Dapat, 1 linggo, 2 linggo. Paulit-ulit dapat sinasurvey yan. Bakit ngayon biglang survey din ng pinagbabasihan mo ng statement mo? Ano ba talaga, Claire? Ang gulo-gulo ng utak mo. Na dapat dalhin ang dating Pangulo sa ICC. Kung yan po yung dahil, medyo conflict po talaga Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, kaya nga, pag survey, pabor sa'yo, go, good. Pag survey, hindi pabor sa inyo kung ano-ano ang dahilan nyo. Huwag ganon, ma'am.
Wag ganon. When people, when the ordinary people are calling you out, you listen. Yun lang naman yun eh. That's what you're supposed to do. Kapag kasi nasabihan kayo na hindi maganda yung trabaho, look, tingnan nyo yung trabaho and then adjust. Adjust according sa pagnasa ng mga pinagdilingkuran ninyo. Kasi sabi nga nila, inihalal kayo dyan, inilagay kayo ng tao dyan para magsilbi sa tao, hindi pagsilbihan kayo. Kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect. No? Hindi siya nagre-reflect ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people. That's how survey works, ma'am. Because if you are gonna talk about or if you're gonna make a survey ng buong population, then hindi na siya survey. Hindi na po survey tawag dun, ma'am. Kaya malalaman talaga natin ang resulta ng survey kung accurate ba pagdating sa May elections. Diyan lalabas. Pagka nanalo yung mga kandidato natin, it means yung pagkadismaya ng tao sa inyo ay totoo. Kitang-kita naman natin sa mga lumalabas sa lansangan. Pero pag nanalo yung mga kandidato nyo na hindi naman nangangampanya, putang ina, yun na. Yun lang, di natin alam kung anong iisipin natin. Mahaba ito, masyadong putunin muna natin, reaksyonan natin ulit sa ibang araw yung mga susunod pang statement siya dito. But klaro dito sa interview na to na inamin ni Claire Castro na si Bongbong Marcos talaga ang nagpadala kay Pangulong Duterte diyan sa Hague at hindi talaga maintindihan nito ni Claire Castro kung ano yung trabaho nila. Hanggang dito na lang muna tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Mabuhay kayong lahat at kita-kits sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
walang halong